Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro ni Bagyong Ada sa layong 175 kilometers silangan ng Huban sa may Sorsogon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 85 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakakaapekto dito sa southern Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Ito yung mga rain bands na associated directly kay Bagyong Ada. Samantala, itong northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan patuloy na nakakaapekto naman dito sa area ng northern and central Luzon. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Ada na issued kaninang alas 5 ng madaling araw. So makikita natin dito sa ating track forecast, magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw ni Bagyong Ada simula ngayong araw hanggang bukas araw ng linggo. So Sunday onwards ay mag-iiba na yung direksyon na tatahakin ng nasabing bagyo. Magsisimula na yung recurving pattern nito, magiging generally northward na yung paggalaw up until sa araw ng Tuesday next week. So from today until tomorrow, magpapatuloy yung west-northwestward. So starting sa araw ng Sunday ay generally northward and then northeastward yung paggalaw. So magre-recurve yung direction ni Ada. So kumbaga lilihis ito papalayo sa ating bansa. So sa ngayon mapapanatili nito ang tropical storm category habang binabaybay itong Philippine Sea o itong karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa. Pero habang binabaybay nito ang karagatan, hindi natin naalis yung posibilidad ng further intensification into a severe tropical storm. So mapapanatili nito ang lakas bilang isang tropical storm and then after recurving ay hihina ito bilang isang tropical depression category sa araw ng Wednesday and Thursday next week. So for now, inaasahan pa rin natin na ngayong hapon hanggang bukas ng gabi ang close approach o yung bahagyang paglapit ng sentro ni Bagyong Ada dito sa area ng Catanduanes. Pero kung magkaroon man tayo ng significant changes sa ating track, for example, yung further westward shift ng ating track, ay hindi natin inaalis yung posibilidad ng landfall o yung direktang pagtama ng sentro ni Bagyong Ada anywhere along Bicol region. And as of 5 a.m., ito yung mga lugar na nakasailalim sa tropical cyclone wind signal. So as of 5 a.m., may wind signal number 2 tayo nakataas dito sa eastern portion ng Camarines Sur, sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, itong northern portion ng Eastern Samar at northeastern portion ng Samar. Kaya itong mga areas na ito yung mga pinakamaapektuhan ng mga malalakas na hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Ada. Samantala, signal number 1 naman ang nakataas dito sa eastern portion ng Quezon kabilang ang Polillo Islands sa may Marinduque, dito sa area ng Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur at Masbate kabilang ang Ticao at Burias Islands. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Samar sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, itong northern portion ng Cebu, kabilang ang Camotes at Bantayan Islands, pati na rin dito sa Dinagat Islands. Kaya sa mga nabanggit ko pang lugar, especially itong mga areas under wind signal number 2, patuloy po tayong maghanda sa mga malalakas na bugso ng hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Ada. Asahan natin, possible may mga damages tayo sa ating mga infrastructure, especially yung mga bahay at mga gusali na gawa sa light materials. At ito naman yung mga lugar na hindi nakasailalim sa tropical cyclone wind signal. So posible po tayo magtaka sa ating lugar, wala po tayo wind signal pero malakas yung bugso ng hangin. So dahil po yan sa epekto ng northeast monsoon o yung hangin amihan as well as yung outer bands o yung outer periphery ni Ada, posible pa rin magdulot ng mga pagbugso ng hangin. Hindi man sustain pero malalakas yung mga pagbugso ng hangin na ito. So for today, isahan natin yung mga malalakas sa bugso ng hangin outside tropical cyclone wind signal sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Islands, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, dito sa eastern Isabela, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, sa mga lugar sa Visayas na walang wind signal, Dinagat Islands, Camiguin at Surigao del Norte.
Kaya over these areas, no, asahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin for today. Posible, malaking bahagi pa rin ng Luzon as well as itong Eastern Visayas. Tomorrow and Monday, magpapatuloy pa rin yung mga malalakas sa bugso ng hangin na dulot ng amihan as well as yung outer periphery o yung outer rain bands ni Bagyong Ada. In terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng bagyo, magpapatuloy pa rin. Makikita natin dito sa ating weather advisory o yung 24-hour rainfall forecast na issued kaninang alas 5 ng umaga na karamihan pa rin nitong Bicol Region at Eastern Visayas yung pinaka-apektado ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng bagyo. So, possible umabot sa higit 200 mm sa pag-ulan itong area ng Catanduanes, samantala 100 to 200 mm sa pag-ulan ang mararanasan sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Masbate. 50 to 100 mm ang pag-ulan ang posibleng maranasan sa mga areas shaded by yellow sa may Quezon, Camarines Norte, Biliran, Samar at Eastern Samar. Kaya malaking bahagi pa rin ng Bicol Region at Eastern Visayas as well as itong portions ng Quezon Province. Maghanda po rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil ngayong araw yung mga pinakamalalakas yung mga pag-ulan na mga pag-ulan ang ating mararanasan. For tomorrow, mapapansin natin, mababawasan na yung mga pag-ulan sa southern portion ng Bicol Region as well as sa Eastern Visayas. By this time ay binabaybay na nitong si Bagyong Ada. Magsisimula na yung recurving pattern nito or paglihis papalayo sa ating bansa. Pero ngayon pa man, posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan. 100 to 200 mm sa pag-ulan ang posible pa rin maranasan sa Catanduanes. 50 to 100 mm sa pag-ulan ang mararanasan sa Camarines Sur, Camarines Norte at itong ilang areas ng Quezon. Sa ating namang sea condition na kalagayan ng ating karagatan as of 5 a.m. may nakataas pa rin tayong gale warning sa area or sa mga ilang bayan ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coasts ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, at itong northern and eastern coasts ng Northern Samar. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda, at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng papalapit na Bagyong Ada. Pinapaalalahanan rin po natin yung ating mga kababayan na nakatira sa coastal communities o yung mga low-lying at mga exposed na mga coastal area sa banta naman ng storm surge o yung daluyong ng bagyo na posibleng umabot ng 2 metro yung taas, no? So dito sa mga exposed coastal areas ng Albay, Biliran, Camarines Sur, Catanduanes, sa may Eastern Samar, itong portions ng Leyte, Masbate, Northern Samar, pati na rin dito sa Sorsogon. Kaya sa ating mga kababayan na nakatira over this area, sa mga coastal areas ng mga lugar na ito, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan regarding reinforcement ng ating mga bahay or evacuation towards higher ground para maiwasan po natin yung banta ng storm surge o yung daluyong ng bagyo.